Magluluto tayo ngayon ng adobo. Bili muna tayo ng sangkap pagluluto. Re-resbakan natin mga brother yung sa may San Jose, Tarlac. Kasi kulang-kulang ako ng gamit doon. So dumating na yung mga ibang order ko. Pati table mga brother, nag-order na rin ako. Camper wannabe na talaga ako ngayon. Hindi pa tayo certified pero wannabe pa lang, nandun pa lang tayo sa stage na yon. So set up muna natin ngayon. Gamit natin ngayon si Dominar 400 dahil kung ilalagay ko lahat yung mga yon, kasama yung mga lutuan, yung table, yung stand ng camera, nako hindi nakakasya kay Rusa yon. Para mas marami tayong madadala. Dahil ito ay may panir at meron din top box. Kaya pwede tayong maglagay ng marami-raming gamit dito. So sa ngayon ay again, ginagamay ko pa yung buong proseso na ito pagkakamping. Kaya dito muna tayo sa malapit-lapit ng konti bago tayo lumayo ng destination. Para mas maganda yung prepared na tayo pag medyo malayo na. At least dito malapit lang. Madali lang gawa ng paraan kung gusto mo na umuwi. Nabili na natin yung ibang pangangailangan natin dito. Ang hirap hanapin ng laurel. Yung laurel yan. So susunod na bibili natin 7-Eleven na lang tayo. Ay toothbrush, toothpaste at saka sabon syempre. Shampoo, kaya pang hygiene. Ganda pa rin ang kondisyon. Itong motor na to, mga around na to, around 80 to 90,000 odo na to. Ang nangyari kasi dito, pinagkatanggal ko yung wirings kasi nagkaroon ako ng wiring issues dito dati. Tapos pati yung odometer niya tinanggal ko rin. Ibig sabihin walang reading simula nung tinanggal ko, 'di ba? Walang registered dito sa system nitong panel natin. Pero napakahaba nung natakbo ko na nun bago ko ulit kinabit. So ngayon ang nare-read ng panel gauge natin is around 60,000 lang. Pero mga na yan, mga around 80 to 90,000. Oo to. Ganun na kalayo ang nararating namin ni Dominar 400. Lahat na rin ng terrain na daanan na ito. Buhangin. Sa Mindoro dati nung pumunta ako ng Mindoro, doon ako sumemplang sa buhanginan. Sa batuhan, ilog, bundok. Yan. Nadaanan na namin yan. Expect nyo na rin sa ganito kahaba ng natatakbo ni Dominar, malamang meron nang napalitan, di ba? Yun, malamang yung tatanong nyo. Meron na pong napalitan dito. Sa throttle body niya ay yung map sensor. Yan. Madali ko lang na figure out yung issue na yun eh. Ang mahirap kong na troubleshoot na problema na ito, yung stand sensor. Maraming buwan ang nakalipas bago ko na figure out na ang problema pala or isang problema ay yung stand sensor. Sabi ko, bakit pag nalulubak namamatay-matay? Ayun pala yun, yung stand niya kasi, ang nangyari dyan, dinagdagan ko yung dulo para mas mahaba. So kapag ka nalulubak, dahil nga mabigat na yung dulo niya, diba? Dinagdagan ko nga. Kapag nalulubak siya, naglulundo. So nag-i-engage ngayon yung sensor nun pag ganon, di ba? Pag nag-engage, doon siya namamatay. Ang tagal ko na na troubleshoot yan. Dinoble check ko nga yung lahat ng wirings. Tapos nakita ko meron ng konting tama, gasgas. So somehow yung gasgas na yon parang dumidikit siya sa bakal dito sa side stand. So ang ginawa ko, pinalitan ko na lang yung sensor, tapos pinutol ko na rin yung dinagdag ko doon sa stand niya. Ngayon okay na siya. Kasi sa map sensor, nadidetect ng scanner ko yun eh, kaya madali ko lang na nalaman na yun yung problema. Nakalimutan ko na yung error. Pero nalaman ko agad-agad. For some reason, hindi niya nadedetect yung error sa side stand. Yan, kung meron kayong FI na motor, dapat meron nga rin pala kayong scanner. para mas madali mag troubleshoot dahil nga napakadaming sensor niyan.
Isipin nyo, magsimula ka na sensor sa side stand. Sa makina naman yung shaft sensor, di ba? Crankshaft. Tapos oxygen. Yan. Pagdating naman sa throttle body, iba pang sensor doon. Meron yatang 3 or 2. Map sensor at saka meron pang isa. Tapos syempre iba pa yung injector din, kasi nga parang sensor din yun kasi nga electronic naman yan. So pag hindi gumana yon, hindi rin naandar yung motor mo. 'Di ba? Tapos sensor din dito sa tangke, doon sa fuel pump niya. Naku, napakadami. Kung wala kayong scanner, hindi niyo malalaman kung anong problema niyan. So etong si Dominar, dito na rin ako natuto mag-troubleshoot. Well, at least itong motor lang na to ha. So medyo kabisado ko na rin yung mga ibang parts niya. Merong catch basin dito ng tubig. Actually malapit lang banda rito sa kaliwa natin. Catch basin yan, parang hindi ko sigurado kung man-made lake nga ba yan. So dyan na pupunta lahat ng tubig. So let's say yung mga galing sa mga sapa, dito banda yung lake dyan pumupunta yung mga tubig. Katulad na ito, ayan, isang source ng tubig yan, bababa yung papunta dun. Ito actually part na to ng lake. Medyo marami lang water hyacinth dyan, kaya hindi nyo kita yung tubig nya, pero part na yan ng lake. Dito na pupunta ang tubig na nanggagaling dito sa part na mas mataas. Private na nga to. Marami nang kuha, kuya. Wala pa. Ayan, mga namimingwit din pala dito. O nga pala, next time guys, dadalhin ko yung yung net, fishing net. Meron akong fishing net sa bahay. Apa yun yara to, man-made dato, no ka. Nature lang. Ah, okay. O nga, so man-made nga to mga brother. Ano pala to? So sinadya pala tong gawin para sa irrigation ng bayan na to. Balikan natin to minsan. Magano tayo dito, mangisda tayo dito. Maaga pa naman mga brother, mga around ano ba to? 12:25 ng tanghali. Yan, project to ng NIA para magkaroon ng water source sa mga sakahan. Ganda ng location ng mga bahay dito, tapat ng lake. Kaswerte naman yan. Ito. So ito ngayong irrigation nila mga brother. So meron palang spillway dito. Akala ko naiipon lang na parang ganyan na lang, stagnant. Hindi pala. Ganda ng location ng mga bahay dito. May lake na sila, malapit pa sila sa bundok. Kompleto Ricardo. Mga gusto kong klase ng nature, di ba? Pagkagising mo, ganito agad ang view makikita mo. Ito, makakasalubong natin ang ulan. Ito na tong ulan na to. Are you kidding me? Dito ulit tayo sa campsite, Saipan Picnic Ground dito sa San Jose, Tarlac. Ayan, so dito tayo magsasabit ng hammock sa dalawang puno na to. Dito na lang siguro tayo magluto sa kubo niya. So nang setup natin muna dito yung tarp para may silong tayo kung sakaling mag-setup na tayo ng hammock doon. Tsaka magsilong ng mga gamit. Uy, sombrero pala ako dito. Tapos na ako mag-setup ng tarp tsaka yung duyan. Tingnan nyo.
So ang gawin ko muna ay imamarinate ko muna yung adobong manok. Marami-rami itong manok na to. Baka hanggang bukas pa to. Baka nga magti-take out pa ako eh. Marami to, marami. 1 kilo to eh. 2 butane binili ko kanina. Tapos ito yung manok. At saka problema pala, wala akong lalagyan ng tubig. So yun din pala ang kailangan kong bilhin. Merong nabibiling ganon, yung parang foldable na bag na pwedeng pang salok ng tubig. Yun ang kailangan natin bilhin. Dito na yata yung may-ari. Saktong-sakto, nakapag-set up na ako. Kilala ko na ito kasi last week lang ako nandito eh. So most likely maalala niya ako. Yun nga lang, iba na yung motor na gamit ko kasi baka maalala niyo yung Enduro. Kasi si Rusa yung gamit ko noong nakaraan. Kuya! Ako'y nagbabalik! Motor mo ah. Iba ay kunti lang kasi malalagay ko doon. Kaya sabi ko dalhin ko yung mas malaki. Tignan mo, practice ko. Okay lang ba dyan ako? Hindi ko naman sinabi yung bagong tanim mo yun. Yan yan, nakilala pa ako ni Kuya. Kasi last week lang ako nandito eh. Nagulat din siya. Sabi niya, iba na naman motor mo sir. Nagdala ako ng thermos. May poso pala doon sa may malapit sa CR. Doon lang tayo maglinis ng manok. Actually medyo malinis-linis pa nga banda rito eh. Yun nga lang dahil nga tagulan, itong mga kubo ni Kuya dito eh nagsiguhuan na rin. Yan sa kabila may naliligo. Kung gusto niyo ng medyo malinis-linis, doon kayo sa kabilang side. Pero kung gusto niyo naman ng raw spot style, dito kayo sa side na to. Kasi mas rugged siya ng konti. Kasi tabi siya ng bundok mismo, yung bundok ko. So sabi na nagtatanong, Mike TV! Mike TV! Mike! Salamat! Ito na yung bukal nga pala mga brother. Ayan. So pinakita ko na ito nung nakaraan, sa nakaraang video. Diyan tayo nag-camping nung nakaraan sa may part ng dike. Camper wannabe na talaga tayo. Meron na tayong table. Mukhang seryosohan na to ah. Ganto-ganto pa tayo. Ito mga ito naman, mga mura lang din mga brother. Ito yung mga around 300 yata to. Ayan, so syempre maghihiwa muna tayo ng, kala mo talaga cooking show, no? Pero hindi po ito cooking show ah. Ano po ito? Tamang relaxing camping lang tayo. Duyan-duyan sa gedli-gedli. Wala pala akong biniling suka. So ang pampaasim natin dito ay may binili akong tidbits ng pangalan na ito, pineapple. Ito yung toyo kanina. Marami-rami rin pala. Mantika. Ito na yung tidbits na sinasabi ko na pwede natin ihalo dito. Or pininyahang manok na adobo, parang ganun. Pero may asim ng konti to and at the same time matamis. Kaya masarap to. Pero ang pang-aalat pa rin natin syempre toyo. Para combination ng yun. May asim na matamis. Sarap na ito. Para hindi na suka. Common kasi yan suka. Tsaka kaya kalamansi, lemon, ginagamit. Ang importante naman kasi malasahan mo ng konti yung asim sa adobo. Saan na yung paminta ko? Konting oyster sauce. Actually bawal sa akin tong oyster sauce na to. Pero konti lang. Toyo. Parang bitin tong ano. Ang liit ng binili ko eh. Parang bitin to sigurado. Mas manghang to. Dapat yung konting digdig lang na pamintang buo. Manghang yan. Alam ko meron ako eh. Binili ako kanina eh.
Siyempre titikman muna natin kung okay yung timpla natin. Kulang sa asim. Marinate lang natin ng mga 1 oras. Tsaka natin lulutuin yan. Bale, ganito na yan. So takpan lang natin. Yan, takpan lang natin yan. Let's wait for an hour at least. Tama lang ba yung lakas ng apoy? Tama lang. Iyon. Ito yung duyan na may kulambo. Kaya wala tayong problema sa lamok. Kahit maraming lamok dito. May kulambo tayo dito. Kaso lang, itong higaan natin, itong pinaka mating, ay may butas na kasi to. So, pwede pa naman, nakaka-hold pa naman siya ng hangin no? Kaso nga lang, hindi na kasing tigas ng dati na kaya mong punuin to ng hangin. Kasi meron nag-leak. May leak na siya. O nga pala guys, kung gusto nyo bumili na ito, check nyo lang yung shop pop-up dyan sa may bottom right ata ng video na to. Para makabili kayo ng hammock with mosquito net. Para mas maganda ang tulog nyo, mas mahimbing ang tulog nyo. Siyempre katabi natin itong bundok mismo, no? Yan. Kaya nature na nature yung datingan natin. Sisilong muna natin si Doming doon sa side na yun para kahit paano may silungan siya. Kasi wala akong dalang pang takip dito. Doming the Explorer. Yan, nakasecure naman siya dito para hindi babad sa ulan kung sakaling umulan mamaya ulit. So murky yung tubig na ito. Pero magbabanlaw tayo doon sa may poso. Buti lang may poso naman sila dyan. So ngayon naman, since nakaluto na tayo ng kanin, ay sasalang na natin yung adobo. So it's been more than an hour now. Pasilip ulit. Ayun. Nanuot na mga brother, nanuot na po. Ang bango at lasa. Kamusta naman ang niluto nating adobo? Yun. Ayun, dami pang sabaw. Ang dami pang sabaw. Yan. Kain tayo mga brother. Ano mga ba to? Manganta. Yan ang sa Ilocanong kain tayo. Sa Bisaya naman, Cebuano, ay kauntabay. Kaumpangan, manganta mo. Yan, parang Ilocano lang din. Ang sabaw na ito ay medyo matamis. Ang medyo kulang yung asim nung pineapple. Yan, medyo kulang yung asim niya. Dapat dinamihan ko ng konti yun. O kaya nagdala na lang dapat ako ng suka para pang dagdag lang. Pero overall, I think okay naman yung lasa niya. Walang problema. Panalo yung lasa niya, grabe. Problema lang talaga, konting dagdag pa dapat dito ng asim, pang asim. Dami na ito, hanggang bukas. Hanggang bukas may sobra pa to. Meron pa ako may uuwi. Meron pa ako may uuwi. Yung ibang parts sa manok medyo matigas. Hindi isa yung source nito. Pinaghalo siguro to. Yung matanda nila, yung bata nilagyan ng matandang karne. Next time dadamihan ko ng pineapple para mas makuha natin yung timpla ng konting asim. By the way, hindi na to yung original na na adobo na luto. Kumbaga nagdadagdag na lang tayo. Pero the whole idea is adobo pa rin to. Kasi yung adobo napakasimple lang din talaga ang recipe niyan eh. Suka, paminta, toyo, tapos bawang, tapos onion. So kung gusto nyo maglaro-laro ng konti sa luto, pwede naman, hindi naman masama eh. Maganda ngayon para magkaroon kayo ng sariling potahe, di ba? Nakapakain ako ng medyo marami-rami dito. Hirap naman na ito kasi pang prito lang to eh. Kalimutan ko lang naman bumili ng... Kanina kasi naghanap ako na ito, yung pang ganito yung pwedeng may sabaw. Eh wala akong makita. Itong pang prito lang yung nakuha ko. So sabi ko bibili na lang ako ng kutsara. Nakalimutan ko rin. Nandun na ako kanina sa tindahan, nakalimutan ko rin bumili ng kutsara. Epic talaga no. Lahat na madali ngayon eh no. Kasi hindi mo alam yung ingredients na
Open mo lang yung cellphone mo, i-google mo. Adobo, recipe, ingredients, mga ganun. Nandyan na lahat. Makikita mo na lahat yung kailangan mong information, di ba? Napakadali na. Saka yung mga estudyante ngayon, napakadali ng buhay yun. Pagdating sa mga assignment na yan, nung panahon namin, sobrang hirap niyan. Nung panahon namin, pupunta ka pa sa library. Magre-research ka, ang dami-dami mong librong bibit-bitin, pumunta lang sa table, di ba? Ngayon hindi na. Computer, may computer ka, may internet ka. Sobrang dali na. Ewan ko kung meron pang library ngayon. Meron pa ba? So mga bookworms, kahit yung mga bookworms ngayon, ang binabasa na nila, online, di ba? Mga online, e-books, matawag mo. Isipin nyo, ganyan na ubos kong kanin. Kalahati na ito. Too much. Really too much. So, dalawang slice mo ng manok. Dapat mas maraming protein kaysa sa carbohydrates. Grabe, ang dami pa na ito mga brother. Si kuya kasi kanina, umuwi na bago ako magluto ng ulam eh. Bibigyan ko sana, marami-rami ito. Good morning mga brother. Ayun na. Time check natin ito. Pasado alas 9 na to ng umaga. Hindi ako masyado nakatulog kagabi kaya bumawi ako kanina madaling araw. Kasi ewan ko kung bakit naiinitan ako. Umaambon naman. Magdamag umambon eh. Pero init na init ako. Pinagpapawisan ako hanggang madaling araw. Madaling araw na ako nakatulog, by the way. So mula siguro mga alas 3 na ako nakatulog. Tapos gising ko na mga alas 9. Yan. So nakaligpit na ako. Ligpit na yung tulugan natin doon. Tapos ito yung kahapon, yung napakadaming natira. So ang ginagawa ko, dahil nga marami-raming sabaw kahapon yun, so gagawin natin tong dry. So kailangan kung gawin yung dry yan, bubuksan lang natin na ganyan para mag-evaporate yung tubig niya. Bago tayo umuwi, ay dediretso muna tayo sa Sitio Baag siguro. Maghanap tayo ng makakapihan. Maaga pa naman to, mga around 9:30 pa lang naman to ng umaga. Next one, Domeng, let's go. At magpapalit nga pala ako ng gulong sa harap ngayon. Dumating na or pa-deliver na yung order ko ngayong araw. Kasi hindi nagsabay na palitan. Last week napalitan ko yung likod. Pero dahil late dumating yung kapartner niya, ngayon pa lang. Yun. Super relaxing, berdeng-berde ang kapaligiran. May tao? Kapihan? Saan kaya meron pa dito? Saan kapihan dito? Wala na. Balik tayo, balik. Wow! Grabing presko! Ito, napakagandang lugar, napakagandang view para tapusin tong vlog na to. Maraming salamat ulit sa inyong pagsama. Mike Solo Riding Adventure signing out.